I am Captain Eddie C. Guillermo Jr. from Bulanao, Tabuk City, Kalinga, a proud member of Mabalasik Class 2019 from Bravo Company. So, I am currently assigned dito sa Agusan del Sur. So, first assignment ko to, nandito ako nung kasagsagan pa na medyo marami-rami pa yung confronted threat namin dito. Particularly, yung SRSDG Platoon Banglas at saka yung headquarters loader. So, since PL ako dito, na napasabak na rin po ako sa iba't ibang operation, lalo na sa mga encounter na siyang nakapag-neutralize ng mga confronted threat namin dito. Hanggang ngayon, from being second lieutenant to captain is proud ako na clear namin yung area namin in terms of our confronted threat. So, base sa mga napagdaanan ko, for my experience is naka-experience ako ng mga combat encounters, as well as nakapag-experience din po ako ng as nakapagpa-surrender din po sa mga kino-confront naming threat group. So, ang masasabi ko sa kanilang dalawa is parehas silang tools na ginagamit para makapag-neutralize ng isang threat group. Hindi ko naman masasabi kung anong mas better sa kanilang dalawa, either combat or through negotiation at saka surrender, kasi parehas ko silang ginamit pero may mga na-realize din ako na meron sa isa tapos wala naman sa isa. Katulad pag combat encounter talaga is wala namang pinipili yan kasi kapag nandun ka na sa area, once na nagkaputukan, hindi mo naman pwedeng sigawan yung kalaban mo na sumuko ka na. Kasi kapag nagkaputukan, putok din talaga yan. So, nasubukan ko gumamit ng iba't ibang paraan paano lumakad sa bukid. Nasubukan ko na matulog ng nakaupo. Nasubukan kong maglakad na walang suot na sapatos. At nasubukan ko rin na hindi yung mga gawain na makapagsabing comfortable ka. So, pag operate talaga, dapat kailangan i-give up mo yung comfort mo para maging successful ang isang mission. So, successfully na kapag naka nakapagresulta naman yun ng mga magagandang resulta sa in terms of combat operation. Naka-experience ako ng mga recovery katulad ng body counts and recovered firearms. So yun yung experience ko in terms of combat. So other way, isa namang paraan na ginamit ko din para makapagpa-neutralize ng confronted enemy namin is through surrender naman. So ang approach namin dyan is either nilalapitan namin yung mga mahal nila sa buhay katulad ng asawa, o di kaya yung mga elders nila katulad ng mga dato nila. So na-experience ko din yan na through surrender kasi is mas kailangan talagang matyaga kesa sa operation. Man-neutralize mo yung enemy dahil lang sa putok ng barel. Pero iba kasi yung pag-neutralize ng enemy through means of surrender kasi mas mabusisi, masusi, mas gagawan mo ng paraan. Kasi pag surrender talaga, ang goal mo dyan is malabas sila. Kunwari, grupo man sila. Katulad nung recently na nangyari dito sa area namin sa San Luis this month is
nakapagpa-surrender kami ng 4 kasi ang ginawa namin diyan is, through, um, approach, approach na nakapagpakumbinsi talaga sila na sumuko na kasi at that time, standby na yung dalawang squad ko. Dalawa yung kuha namin, option 1 at saka option 2. Ang option 1 is pag bumaba na sila ng sitio, ang sabi na sa amin, pag bumaba sila ng sitio, puntahan nyo na, kunin nyo na, tapos ibaba na, dalhin na sa batalyon. Pero ang option 2 naman is kapag hindi sila bumaba, kami yung pupunta mismo dun sa tinataguan nila sa bukid para kami yung magkuhan sa kanila, magkuha. So ang sabi sa amin is dalawa daw sila kasi yung unang bumaba na kasamahan nila is dalawa. So ang revelation ng dalawang kasama nila is may dalawa pa daw na naiwan doon. Tapos sila pa yung naghawak ng baril nila. So dalawa yung nandoon tapos 4 daw yung baril nila doon na naghihintay lang ng ng pagkain na dadalhin dapat nung dalawang kasamahan nila. So ang nangyari that time is iniisip ko talaga kung option 1 ang mangyayari is ibababa lang namin sila, kukunin. Tapos pero kapag option 2, baka may hindi magandang mangyari kasi parehas kaming nakabaril sila, nakabaril sa amin. So kung magpaputukan man, baka hindi talaga yun madala ng pag-surrender. So doon ko naisip na kung sa pag-neutralize ng confronted threat or sa enemy group is pwede mo yang madaan through combat sa madugong paraan at saka pwede mo rin madala yan sa through negotiation sa mapayapang paraan naman. So hindi ko naman sinasabi kung ano yung mas better sa kanilang dalawa, pero I have my takeaways lang na yun na-realize ko din sa sarili ko na kapag maka ah, maka body count ka or maka-neutralize through combat is yung tao nakikita mo lang diyan nakahiga, wala ng buhay, hindi mo alam yung kwento sa buhay, pati nga pangalan hindi mo nga rin alam, pero at least naka-neutralize ka ng isang threat. Kaysa doon sa surrender naka-neutralize ka naman, pero yun pala yung pagkaibahan na through surrender nalalaman mo yung buhay ng tao, alam mo kung saan siya nanggaling, alam mo kung anong pinaglalaban niya sa buhay. Parang nakikita mo yung mundo sa paningin din niya. At least siya mulat na nakakausap mo kaysa sa na body count mo na patay na, parehas lang naman din silang NPA. Pero yun yung aking takeaways regarding sa neutralization ng mga enemy. So pasalamat ako sa mga experience ko at saka yung mga nangyari kasi na-clear namin yung confronted threat group namin dito sa Agusan del Sur.